nag-umpisa, bago ako nagiging preacher, sabi niya, Tol, pakinggan nga nato, itong kanta ni mo, choir ka. Nagpalusot pa ako, walang Christian dyan. Pero sa totoo lang, hanggang maaari ayaw kong kumanta. Pero ulit, hindi rin ako KJ, parang nag-take risk lang ako para naman hindi kayo mailang sa akin. Minsan-minsan lang naman tayo magkatuwaan. Tapos, bubulabugin pa. Guess. Okay, ang nangyari kasi, ito ngayon, si Mrs. Bawi ako sa iyo ngayon. Pagdating kay Ila kanina, parang buhay na buhay ka. Mali ko yung nagdada ako. Medyo, imbis praising songs yung kakantahin niya, medyo ang lumalabas sa bibig niya, in the world, make a better place. Bakit? Narinig niya doon! Hindi niyo po ba napapansin, kahit mga bata, hindi man nila pinapakinggan, as long na naririnig nila, lalo paulit-ulit na naririnig, na stuck sa isip nila, yung naririnig nila. Amen? Hallelujah! Bakit kasi naririnig? Ito lang mga bata. Ito mga bata. Ito'y sample lang na itong mga bata, hindi naman sila nakapakinig sa amin ng word. Iwan ko lang kung may mga mahina silang sound sa kwarto. Pero minsan lang nila napakinggan yung Eye of the Tiger. Medyo lumalabas na sa bibig nila. Bakit? Na-stuck sa isip yung mga naririnig natin. Hindi lang tayo aware, hindi lang tayo nag-guard kung ano yung naririnig natin. Sabi ni Mrs., bakit lagi ko na lang kinakanta yung naririnig ko? Sabi ko sa kanya, ikaw lang, bakit ako hindi? Kasi ginag-guard ko yung naririnig ko. Amen? Kung hindi ko lang i-guard yung naririnig ko sa ospital, mga kausap ko, nako, parang palamuti lagi yung PI ina mo pagkatapos nilang magsalita. Sabi nga ng kumpare kong siya, bilib ako sa iyo, pare, hindi ka napamura. Hindi ko napamura, sabi ko lang sa kanya, tang inumin mo. Hindi ko napamura, sabi ko, tang inumin mo. Yung juice na tang, hindi ko napamura, tang inumin mo. Biruan lang namin dalawa yun. Pero nagtataka talaga siya, hindi niya ako mapamura. Kahit galit na ako, pag hindi ako nagsasalita, galit na ako nun. Okay, you can avoid getting hurt as words hurt more than lives. So kung naririnig mo lahat, hindi mo ginaguard yung sense of hearing mo, ma-hurt ka lang. Bakit? Kasi may mga salitang grabe. Okay, tingnan natin ang Proverbs 12:18. There is one who speaks like the piercings of a sword, but the tongue of the wise promotes health. Biro nyo? May mga salita daw grabe kung tumagos sa kailaliman ng ating puso. Talo pa yung sinuntok. Yung sinuntok, mamaya-maya, wala na yung kirot. Pero yung masakit na pananalita, minsan, umaabot ng isang buwan. Ang sakit mo naman magsalita, Kuya Eddie. So, kung ang mga emotions natin ay laging nasasaktan o tayo ay mga madamdamin, most likely, hindi mo ginaguard o pinipili yung gusto mong pakinggan. Sinasagap mo lahat yung naririnig mo. Nasusundan niyo po ba ako? Okay, isa pa sa Luke chapter 2 verse 51. Then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these things in her heart. Si Mary daw, lahat ng sinasabi ni Jesus ay kinikip niya in her heart. Pero sa totoo lang, hindi natin pinipili yung ating pinapakinggan at dahil hindi napipili yung napapakinggan, hindi natin napipili kung ano yung ikikip sa ating puso. Madalas, kung ano pa yung masama, yun pa ang kinikip, sama ng loob. Amen. Kaya maraming tao, hindi ganun kadali ngumiti, hindi ganun kadali magpatawad. Bakit? Kasi iba yung kanyang kinikip, yung masasama ang kinikip sa puso. Iyon narinig na eh. Parang tahimik tayo, ano? At least, nagkaroon tayo ng awareness. Ganun pala yun. Okay.
Magrabis. Aray. So, ganyan po ang mangyayari kung hindi natin i-guard yung ating pandinig. At siyempre, kung ano yung narinig mo, yun ang tatanim sa isip mo at yun ang kikimkimin sa puso mo. Okay, ngayon, how do we know we are guarding our sense of hearing? Sige nga. Sana naman yung medyo konting pagninilay nyo or katahimikan nyo ay nagsisignify or indicates na nagkaroon kayo ng consciousness at saka nagninilay na kayo ngayon pala. Okay, sa inyong pagninilay, tanong ko sa inyo, paano natin masabi na ginaguard natin yung ating pandinig? Pipiliin lang yung naririnig. Okay, pipiliin yung naririnig. Kung hindi maganda, huwag mong pakinggan. Yung iba naman kasi, kung ano yung, ano na? Titigil kayo, ano na? Pag sinasabihan mo ng bagay na gusto mong gawin sa kanya, ayaw makinig. Pero kapag ano na? Atin-atin na. Atin-atin lang. Okay, maganda ano yun, pipiliin yung pakinggan, ano pa? The way we speak. Okay. Maganda yun. The way we speak, pupunta yun sa application, sa topic na ito, instead sa paano malaman na ginaguard natin. Piliin mo rin yung pupuntahan mo. Pipiliin mo rin pupuntahan mo. Pupunta ka lang sa mga word huwag ka mag-expect na word of God mapakinggan mo doon. Okay, pipiliin mo kasama mo kasi sabi sa Proverbs 13:20, kung yung mga makasama daw sa mga wise, nagiging wise. Pero ang mga sumasama sa mangmang, nagiging mangmang. What do you expect? Okay, ano pa? Piliin mo yung... Okay, ignorant yung kinukwento. Piliin mo yung bibilin mo music. Pipiliin mo music. Okay? Ganito. Para ma-check mo kung ginaguard mo ang napapakinggan mo, tanongin mo sa sarili mo, what are the contents of your minds? Iiwasan. Okay, nasa tanong tayo na pinipili ba natin itong napapakinggan natin? Para malaman, sagot natin yung tanong natin. Nagtanong na yun, tanongin natin, ano pa naman naisip natin? Siyempre, utak. Ano naman ang utak? Ganito ano. Mayroon silang sinasabi na, what you see is what you need. What you see is what you need. Kung ano yung nakikita mo, parang nagiging need mo, kahit once mo lang. Pero, kung ang ating pong isip, lagi nating naririnig, ay mga bagay na makasanlibutan, natural, ang laman ng isip natin makasanlibutan. Amen. So, kung i-check natin yung isip natin, ano naman? 50% ba worldly o 50% spiritual? O baka naman 10% spiritual, 90% worldly. Diyan natin masusuri kung ginaguard natin yung ating pandinig. Okay, isa pang pagsusuri kung ginaguard natin is, what don't you keep in your heart? Last Sunday, kung hindi nyo nakalata, hindi ko pa binabati si Mrs. noon. Isang linggo ko siyang hindi binati. Nainis kasi ako sa... Mayroon siyang sinasabi sa akin na... Ayun, ito, sa bahay kasi hindi gaano nakikinig sa akin. Medyo sasagot-sagutin lang ako na patalibag-bag pa. Mayroon kasi siyang sinasabi sa akin. Makinig ka. Pag hindi ka makinig, paulit-ulit ito. Mayroon kasi siyang sinasabi sa akin na, sabihin ko sabihin ko hindi. Sabihin ko? Okay. Tayo lang naman, ano? Hindi ko naman ikinakaila sa inyo na nagkaroon ako ng kasalanan kay Mrs. Bago ako pumunta dito, bunga nga ng pagbagsak ng aking spirituality na hindi ganun kadali iwasan. Iiwanan ko ang El Shaddai, doon ako na-born again, ginamit ako ng Lord ng 9 years doon. Talagang, parang nasa akin yung ministry na yon, hindi ganun kadali na iwanan ko yon. So bunga ng mga maraming issues, political especially, umalis ako sa ministry na yon na